Habang mainit ang bakbakan sa Kamara, may bagong pakana ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ang kanya kasing mga abogado ay dumulog na sa Korte Suprema para humingi ng Temporary Restraining Order o TRO. Wow! Ang gusto nilang mangyari? Patigilin muna ang ginagawang hearing ng House Committee on Justice tungkol sa kanyang impeachment. Ayon sa kampo ng Vice Presidente, hindi na raw ito tama at labag na sa konstitusyon ang ginagawa ng mga mambabatas. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang ginagawa raw ng mga mambabatas sa Kamara ay isang fishing expedition o paghahanap lang ng kung ano-anong butas o kasalanan para lang masira ang pangalan ng Vice Presidente kahit wala naman silang malinaw na basehan. Pero kung gagamitan natin ng common sense, paano nga ba ito naging fishing expedition? Hindi ba't ang trabaho ng Kongreso ay bantayan kung saan napupunta ang pera ng bayan? At kaya may hearing dahil may mga record mula sa COA na nagpapakita ng mga gastos na kailangang linawin. Sa madaling salita, hindi naman nangingisda ang Kamara sa gitna ng dagat. May mga resibo at katanungan sila na kailangan sagutin ng OVP. Kung maayos at legal ang paggastos, hindi ba magandang pagkakataon ito para linisin ang pangalan nila sa harap ng publiko? Ang pag-check ng budget ay hindi panggigipit. Pagkos, ito'y bahagi ng trabaho ng ating gobyerno para sa transparency. Bagamat naghain ng petisyon si Torion, dapat nating tandaan ang isang mahalagang prinsipyo sa ating batas. Ang impeachment ay isang exclusive power ng ating lehislatura. Ibig sabihin, ang Kongreso ang may huling say at hindi basta-basta pwedeng diktahan ng Korte Suprema ang takbo ng kanilang mga hearing. Ang prosesong ito ay nagsisimula sa lower house o sa Kamara. Dito, tinitimbang kung may sapat na basehan ng reklamo. Kapag pumasa ito, ang Kamara ang magsisilbing prosecutor or taga-usig. Pero hindi dyan nagtatapos. Ang huling hatol ay nasa upper house o sa Senado na tatayo naman bilang isang impeachment court para magdesisyon kung dapat bang tanggalin sa pwesto ang isang opisyal. Habang umuusad ang prosesong ito, tuloy-tuloy ang utos ng Kamara. Kasama na ang pagpapasabpina kay Attorney Michael Powa para magpaliwanag sa mga transaksyon ng OVP. Sa huli, ang mahalaga dito ay ang tiwala ng taong bayan. Ang pagbabantay sa ating mga leader ay hindi paninira. Ito'y paraan para siguraduhin na ang bawat piso na galing sa buwis natin ay napupunta sa tama. Bakit dapat katakutan ng investigasyon kung malinis naman ang konsensya? Ang tunay na serbisyong publiko ay laging handang magpaliwanag at laging tapat sa mga Pilipino. Dahil sa ilalim ng ating batas, ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan at ang katotohanan ang laging dapat manaig.